sa araw po na ito yung mangyayari sa darating pong Lunes. No? Ito po yung karagdagang mga tanong sa mga magkabilang panig sa depensa at sa prosekusyon patungkol doon sa kanilang posisyon sa pagsabpina ng bank accounts, AMLC documents at BIR records ng mag-asawang Duterte Carpio. Pero very important ho na maglinaw kasi mula nung umpisang-umpisa hanggang sa punto pong ito, ang posisyon ng depensa ay this is a mere fishing expedition. Ang totoo, wala kang fishing expedition kung balyena yung nahanap. Kasi ang pinag-usapan ho natin dito, hindi naman ho barya-baryang pere. Ang pinag-usapan ho natin dito, 6.7 billion in total transactions over the course of 20 years. Ang pinag-usapan ho natin dito, 4.4 billion in inflows into the bank accounts of the Duterte Carpio couple over the course of 20 years. So malalaking pera po yung pinag-uusapan natin na hindi ho ma-imagine ng ating pong mga kababayan paano po ito nangyari. So mahirap po na ang posisyon ay hindi pwede pag-usapan yung pong mga dokumento bago yung 2022. Bago yung termino ng ating pong pangalawang Pangulo dahil kailangan natin magkaroon ng baseline noong pong pagsukat ng kayamanan ng ating pong pangalawang Pangulo. Ang sinasabi ho nila, 88.5 million po ang kanyang net worth anong pong 2024. So mahalaga po na mabuo ho natin yung kabuang litrato mula po nung nag-umpisa siya bilang Vice Mayor sa Davao City, naging Mayor at naging Vice President. Kasi hindi ho tayo pwede magkaroon ng credible na pagtingin sa unexplained wealth or sa explainable wealth ng atin pong pangalawang Pangulo or nung sino mang impeachable official kung ang pagbabatayan lang po natin ay yung pong kasalukuyang mga taon ng termino ng isang impeachable official. So, mataas po yung pag-asa ho namin na makukumbinsi ho namin ang korte sa darating pong Lunes na ito. Doon po sa batayan kung bakit po kailangang isabpina ang lahat po ng mga dokumento. Buuin lang ho natin. Yung pong bank accounts, wala ho dapat debate doon po sa pagsabpina ng mga bank accounts. Ito po ay very clear exceptions sa bank secrecy law. Yung pong impeachment trial, impeachment proceedings, ay specific exception sa bank secrecy law. Ibig sabihin, pwede po itong buksan. Ibig sabihin, nakalagay po sa SALN ng ating pong pangalawang Pangulo from 2019 to 2024, wala pong cash on hand, wala pong cash in bank. So in the event that the bank accounts are opened within the periods of 2019 to 2024 at meron pong pera, kahit piso, doon po sa mga bank accounts po na ito, malinaw po ito na pagsisinungaling sa kanya pong SALN, malinaw po ito na SALN violation, malinaw po ito na impeachable offense, betrayal of public trust, sapagkat ito po mismo yung itsura ng pong conviction ni Chief Justice Renato Corona noon pong 2012, kung saan marami pong mga detalye sa kanya pong SALN ay hindi po nailahad doon. Bank accounts pa lang po yun. Pero sa AMLC at sa BIR, kahit po yun ay pwede hong buksan ng atin pong Senate Impeachment Court. Ang pinagbabatayan po, halimbawa ng objection sa AMLC, meron daw pong confidentiality dito po sa mga AMLC documents. Pero kailangan po natin maglinaw. Yung pinapakita ho nilang provision doon, meron kasunod hong provision doon ng information exchange doon po sa mga iba't ibang mga ahensya. So, hindi po totoo na meron pong absolute confidentiality ng AMLC documents. No? At ang pinagbabatayan naman ho natin dito, hindi po mere ordinary law
ang pinagbabatayan po ng kapangyarihan to subpoena ng atin pong Senate Impeachment Court ay yung Constitution po mismo. Yung kanila pong kapangyarihan na magsubpoena ng mga dokumento at tao to get to the truth. At ating ko, hindi ho pwedeng sagkaan ito na kahit anuman pong mga confidentiality provisions ng mere ordinary legislation. Ganon din po yung position po namin on BIR documents. No? Ang sinasabi doon, hindi nyo pwedeng buksan yan kasi hindi naman to in aid of legislation. Hindi ba? Yan ang sinasabi nila. So, ibig sabihin, dahil this is an entirely different type of work of the legislature, hindi ho ito pwede buksan. But, alam po ninyo, hindi rin po yung totoo. Again, babalik po tayo doon sa constitutional power ng Senate Impeachment Court na magsubpoena ng mga dokumento to get to the truth. And more importantly, ibig nyo hong sabihin, yung pong mga tax evasion cases sa mga korte ho natin, yung mga tax cases, sa kung ano man hong level ng korte sa buong Pilipinas, not involving impeachable officials, ibig nyo hong sabihin, hindi ho pwedeng buksan yun para silipin ng mga korting ito? Ibig nyo sabihin, kailangan pa ho ng pirma ng Pangulo ng Pilipinas para ho buksan yung mga tax records nung pong mga iniimbestigahan ng mga taxpayers na nag-evade po ng mga taxes na hindi ho impeachable officials ang pinag-uusapan natin. Parang hindi ho ganun yung pong itinadhana ng batas. Kaya nga, on these three types of documents, mayroong malinaw na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court at titindigan po namin ito sa darating pong Lunes. So, yun po yung una. Matatapos na rin po yung threats article sa darating pong Martes. Hopefully, kung matapos po yung direct cross ni Director Matibag ng NBI sa araw po na yun, I think basically, bubuin po niya yung pong naging investigasyon po ng NBI on the threats made by the Vice President and whether there exists continuing threats by the Vice President on the President and his family. So, may mga binabanggit po kasi, for example, si Attorney Lotok during his testimony na they will have to inquire on yung intelligence division po ng NBI if there exists additional information relating to the threats. No? So, I think it is something that Director Matibag can basically speak on po on Tuesday. So, antahin po natin yung pagsalang po niya sa Martes. Pangatlo, inaasahan din po natin yung pagsisimula na po ng mga mas mabibigat na articles sa impeachment proceeding po na ito, yung pong pagsisimula po ng confidential funds misuse article. So, nakapagtakda na po ng ilang mga witnesses for Wednesday. Hopefully, maisalang na po namin on Wednesday po yung unang mga testigo sa araw po na yon. So, basically, yung pong confidential funds misuse, pag-uusapan ho roon, yung pong Mary Grace Piatos. No? Kung sino si Mary Grace Piatos, totoong tao ba si Mary Grace Piatos? Kung hindi totoong tao si Mary Grace Piatos, sino yung kumuha ng pera na pinirmahan ni Mary Grace Piatos? Pag-uusapan doon, yung pong PSA report na wala pong pinanganak, namatay, kinasal na Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, at iba pa hong mga pangalan doon po sa listahan ng recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President. Masasalang ho ulit doon yung NBI handwriting expert kung saan sinabi po roon na parang isang grupo, ilang mga tao lang yung pong pumirma nung kalakhan ng mga acknowledgement receipts nito pong mga confidential funds na natanggap po ng mga tao. At panghuli, syempre makikita rin ho talaga natin doon yung mga COA reports kung saan meron pong inabot na finality yung ilan pong mga perang hinihingi mula doon sa atin pong pangalang Pangulo personal. So for example, yung 2022
confidential funds, it has attained finality at the level of the Commission on Audit proper. Pinasosoli po ang Pangalawang Pangulo ng 73 million personal para dito po sa confidential funds misuse ng 2022. At mababanggit din po yung pong 2023 notice of disallowance din po, kung saan yung balance po ng 448 million minus 73 million ay pinapasoli din po sa atin pong Pangalawang Pangulo. No? So, yan po yung mga more or less mapag-uusapan na pong detalye nito pong confidential funds misuse. At sa pinakadulo, ang pinag-uusapan ho rito, tama ho ba yung paggamit ng pondo ng bayan sa confidential funds? Betrayal of public trust po ba yung ganito pong tipo ng paggamit ng pondo ng bayan? So,